Yan, good evening everyone. So, isang mapagpalang gabi, no? Kasi very, very productive actually yung araw natin, no? But before we continue, today is open for all sa lahat ng session natin, even live tradings, no? Kanina with Coach Terence. And then, for today, our training session. And then later on, we have DJ 30. So kung gusto niyo talaga no, ma-maximize lahat ng mga free trainings natin and free live tradings natin, join tayo sa mga ganon kasi solid yun, no? Ilang minutes lang, lalo na later, it's Monday. So alam natin na very, very solid yung mga entry later, no? Kasi ang taas ng volume pag Monday sa DJ 30 or Dow Jones 30 sa mga hindi pa familiar, no? Sa mga bago pa lang. So later on, we will discuss kung paano natin matutulungan this beginner's guide. So kung intermediate or advanced ka na or anything na we have different session naman doon. So all throughout the week, we have Wednesday, we have Friday for master classes, for technicals and stuff like that. But since it's Monday and ang daming pumasok dun sa community natin, no? From last week or mga hindi na nakasabay from last week Monday, gusto natin ma-maximize nila yung kung paano natin ginagawa yung trade. Kasi it's Monday. Kunyari, nakita nyo, kakasend lang ng signal ni Coach Bea, no? Doon sa GC natin, nag-TP1 na. May mga hindi pa rin na-gets. Ano ba yung TP1? Paano ba iset yung TP1? Paano ba iset yung TP2? Ano yung SL? Ano ba yung pinagsasabi nila dito? Litong-lito ka na. So, yun yung gagawin natin ngayon. Ima-master natin yung aside sa MetaTrader 5, later on we will give an insight about gold, no, kung bakit nangyari. Nakita tayo ng malaking gap doon, no. So mamaya add natin 'yon at a later time after ng session natin or yung sa mga last part siguro ng session natin. Pero before we continue, the favorite question. Sino nakakaalam ng favorite question natin? Pag meron lagi Zoom. Alam niyo ba yung favorite question natin? So, favorite question natin. Ayan. May nag-chat, anong ulam tonight? Ako yun ah. Bakit may Bernardo Arel doon? May gumagamit. Yan. So, Tama lang yan. Sa ano ano, yung ulam natin tonight? Ano oras na? It's already 8 p.m. So, hopefully lahat kayo nakapag-dinner na, no? So, sa akin, galing kasi kami yesterday sa bootcamp. So, meron kami nangyaring parang sa team namin, bootcamp. Tapos, parang nag-crave ako kasi may nagsabi doon na magdadala ng Spanish sardines. Tapos, hindi nagdala. So, bumili na lang. Ayun yung inulam namin tonight. Ano yung ulam nyo? Ano yung ulam nyo tonight? Type your ulam. So, sa mga kumain na, type your ulam before we continue. Tofu sisig. Tofu sisig. Sarap. Ayun iba. Ano yung mga ulam nyo? Ayan. Kare-kare. Yung iba ba hindi pa kumakain? Friday. Ano yun? Pinried yung ano? Yung hangin. Adobong puset. 5552 na sardine. Same sir. Hindi ko alam kung 555 ba yun o ligo ba yun. No? Sabi nila pang mahirap lang daw yun. Hindi ah. Sarap-sarap ng sardinas eh. Pinritong hangin po. Ayan. Sige, wag na tayo maglokon. Ay, tawag loon dito sa mga ulam niya. So, start na natin, no? So, today is for beginners. As mentioned earlier, this is purely for beginners. Or if you're looking for technicals, pwede naman sa last part, balikan na lang siguro mga 40, mga 840 na. Pero yung sa start natin, gusto natin dito, mas focus natin ng mga bagong traders. So, lechon, grabe naman si administrator. Admin na admin talaga, no? Yung ulam. Yan. So, let's continue guys. Type 1, kung tingin mo ang level mo sa trading, beginner pa lang, hindi mo pa master yung MT5, naguguluhan ka pa kung paano i-execute at yung gawin yung mga bagay-bagay. And type 1 on our chat box. Kung isa ka sa mga yon, Christian, Nino, Jules, yan. So, ang dami pa pala, no? So, very good talaga yung session natin ngayon kasi ang daming gustong matutong mag-trade, hindi nila alam kung paano nila sisimulan. I'm pretty sure lahat naman ata nung nag-type dyan ng one, no, is meron ng MetaTrader 5, meron ng broker na connect na. So, hopefully, lahat kayo meron na, no? Para, kasi yun ang tuturo natin. Para kinabukasan, dapat actually, ano to yung maganda, no? Before mag-start yung market. Para pag kita nyo, umuulan ng signal, alam nyo na kung paano kayo sasabay. So, ngayon, tuturuan natin kayo kung paano kayo makakasabay doon sa mga signal and kung paano natin siya gagawin. As mentioned earlier, yung mga ano dyan, mga intermediate and advanced na later on,
sa huli, so balik na lang kayo ng 8:40. No, kung gusto nyo lang gano'n, yan. Pa-help na lang po sa pag-accept sa mga pumapasok. So, beginner guide, let's start it. Pero before we continue, no, I would like to introduce myself. I'm Bernardo Carel. As you can see dyan sa poster natin or dyan sa screen nyo. Hindi nagbabasa, no? Pero I'm Bernardo Carel. I'm one of the educators ng VTA. And then also the founder of Tribes Traders. So makikita mo yung mga kulit dyan. Yan, ako yun na yan. Yung mga mandirigma, ano tayo dyan. Makikita nyo doon sa community GC natin, meron doon mga subgroups. So iba-iba yung team doon. Nandun yung Kairos, yung Pip Squad, Pips Guild, Kingdom. So yun yung mga ano, per team siya. So ako yung founder ng Tribes Trader. Kung makikita nyo doon, yun yung mga makukulit. Yan. So tayo nag-establish nun. Right now, we're growing as of course yung VTA is very very big na, ang dami natin na reach and dami natin natutulungan na para makapag-start ng trading nila. So, we're gonna discuss, very short lang naman no, sa pinapatagal natin. Before ako mag-start ng trading, bigyan ko lang kayo ng quick background. No? So, I was working as an operation, yung mga bagay-bagay na kung ano-anong bagay-bagay. Pero mahaba kasi yung background. Hindi ko na nilalagay yung slide ko, nagki-cringe kasi ako eh. Pero for yung bago ako mag-trading, ang work ko nun is freelancing. Yan. So mga nagde-desire dyan na mag-freelance, no, medyo patok na patok kasi yun, lalo na after ng pandemic. No, yung mga freelance, yung VA, mga operations, so ganon yung ginagawa ko before, pero mostly on operation. So partner ako sa iba't ibang client, different countries, UK, US, no, Ireland, o iba-iba, basta lahat. Ang daming country na naka-work ko for 3 years. Ayan, 3 years. Nag-work ako ng 3 years ng ganon. Tatanungin niyo ako kung bakit ako nag-start mag-forex, ba't ako mag-start mag-crypto, ba't ako nag-start ng trading, no? Kasi, kakaiba siya. Yun, kakaiba. Pero syempre, of course, I was earning a lot of money back then. So, 6 digits, I was earning 6 digits. And then, this year, grabe. Nag-start ng January this year, I'm already full-time trader. So, nag-stop na tayo after. Pero nag-ano kasi ako, nag-trade ako at the same time. I was working kasi medyo magaan lang naman ang work ko. Pero I decided to full-time na sa trading back on January. So, sobrang solid. Imagine that, guys. Hindi lang ako, meron mga big company, big people na nag-start ng trading nila. Nagko-close ng mga companies nila, no? Para lang mag-start ng trading. Para lang mag-trade. And I know someone, no? Alam din ng iba nandito na earning millions in 1 week, in 2 weeks. Siyempre, pag ano na, inaral mo na yung trading. At the same time, hindi naman, baka malito kayo, just a disclaimer, it's not quick money, 'di ba? Parang hindi ka magiging millionaire agad kasi hindi naman siya ganoon. Imagine, para maging millionaire siya kasi malaki na yung capital niya. So binili niya na, as mentioned earlier, company owners, right? So malaki yung capital noon. Pero for beginners, we would like to of course build your ano muna, your foundation muna bago kayo dumating doon. Kahit nga $20 per day, malaki na 'yan, maliit. Ay nga, type nyo nga $20 per day, malaki, maliit. Sa mga naliliitan dyan, mayayaman kasi. Type malaki or maliit kung tingin nyo sa $20. Malaki, maliit. Sa mga nasa Pilipinas, no? Baka kasi malaki na yun, guys. $20 is more than 1,000 pesos. Imagine magkano lang yung ano natin per day, right? So, yung minimum wage per day sa Philippines is less than 700, tama ba? If I'm not mistaken. So, less than 700. Yung minimum sa Philippines, and then nagre-reklamo ka sa $20, ayaw mo pa i-close yung trade mo. Ayaw mo pa i-close yung trade mo sa $20. Pero of course, that's case-to-case basis, as mentioned. Baka naman kasi malaki yung profit mo, malaki naman yung Siya lang profit po mo. alam ko kung anong oras ang break time mo. Hindi ko rin alam, sir, kung anong oras break time ko eh. Yan. No, so, hindi natin alam. Kidding lang, sir, ah. Pero hindi natin alam, no? Iba-iba naman ng capital na nag-i-start. Merong 100, merong 50, merong 300, merong 1,000, 2,000. So, iba-iba. So, hindi pwedeng, kahit may tinatawag tayong trading plan, risk management, para nakokontrol niya yung ginagawa. Tawa kayo. Ganun kasi ni sir kung anong oras yung break time ko eh. Anytime, sir, pwede ako mag-break. Yan. So, beginner's guide na. Start na tayo, guys. Una, of course, bago tayo nagke-create, 'di ba? Bago tayo nag-start na may sinesend sa atin na link, register ka muna dito sa link na 'to para
create ka na or connect natin dun sa platform, yung sinasabi nila, ay yung tinatawag natin na broker. So bakit? Ano ba yung broker? Discuss lang natin na very quick kung ano yung broker. Baka kasi may nalilito. Nag-register ako dito, tapos pinag-download ako sa MT5, tapos may kinonect pa, no? So naguguluhan tayo kung ano ba talaga yung ginagawa, bakit pinapagawa kayo ng ganun. So una, broker, when you click buy or sell, it's the broker that actually places a trade in the market. A broker is the company that, so basahin natin isa-isa, holds your trading account, execute your trades, connect you to the market, deposit, and withdraws. As you can see, there's a lot of brokers out there. And sa VTA kasi, sinaalala natin siya, we partnered with the best of the best na available dyan sa broker para sa trader kasi iba-iba sila ng offer. So for an example, there's a broker that may sobrang laki ng spread. So, hindi tayo magbabanggit ng name, ha? So, sa mga hindi familiar sa spread, ay nung makikita nyo, di ba dalawa guhit? Pag nag-trade kayo, umangat sabay, bumababa sabay. That is spread na tinatawag. So, pag entry nyo ng trade nyo, magugulat kayo, negative. Di ba? Merong negative agad. Sakto lang naman yung pindot mo, pero negative agad pag umpisa. That's tinatawag na spread. So, doon kumikita yung mga broker. So, bakit may spread? Doon naglalaban-laban ng mga broker kung gaano kalaki yung spread nila. Of course, we want you guys to have a very, very at least minimal no na spread lang para hindi kayo mahirapang mag-take profit. Lalo Nandun, na make kung scalper ka. Okay, lalo na pag scalper ka kasi mostly naman na nandito nag-scalp talaga. Day trader, scalper, bihira naman ng swing trader, no? Pero we have some na nagsiswing and then nagpo-position. Ngayon, gusto natin ng best broker. At the same time, promotion, bonuses, services, 'di ba, mga freebies. Makikita natin, guys, we have an upcoming event na parating sa April 26. So hopefully lahat kayo makasama, no? Makita namin kayo. Laki ng event na 'yon. Um, we also have, 'di ba, kailangan nyo lang magsuot ng brief. Joke lang. Pag ano kayo, mag-prep lang kayo kasi malaking event na yun. So, yun yung broker. So, for an example, magde-deposit ka, hindi ka sa platform magde-deposit, doon ka sa broker magde-deposit. Mag-withdraw, sa broker magke-create ng demo account, sa broker magke-create ng live account, dun sa broker. Tapos, i-connect lang natin siya sa trading platform. So, clear tayo dun, ha? So, yun yung ibig sabihin ng broker. Doon ka lahat gagawa. Dumakita yung promotion nila, dumakita yung deposit nila, yung withdraw, yung trades nyo, makikita nyo doon. Pero at the same time, pwede naman natin siya makita sa trading platform. Doon naman papasok yung pangalawa, di ba? After nyo mag-register, sasabihin sa inyo ng coach or ng leader sa inyo na, okay, tapos na tayo, download ka na ng MetaTrader 5. So, pumasok na ngayon si Mr. MetaTrader 5. Yan. So, MetaTrader 5 is the trading platform you use to analyze charts. Pag yan ka nag-analyze ng chart, diyan ka nagpe-place ng trades, diyan ka nagma-manage ng account mo. MT5 is the app you use. This is where you click buy and sell. So don't get me wrong, ha, kahit sa broker natin, may option pa rin naman na doon ka mag-trade. Kaso, 'di ba, mas maganda siya pag dito ka na sa MetaTrader 5 kasi all-in-one tools na siya. Pero pwede ka pa rin na mag-place ng trade dun sa broker na mismo. Kung medyo tamad ka mag-download ng MetaTrader 5, hindi ka naman nagte-technicals o sumasabay ka lang ng signal, pwede rin doon. Pero I would advise you to familiarize yourself sa MetaTrader 5 kasi yung mga functionalities niya wala dun sa broker minsan. Okay? So, dapat dito tayo, download yung MetaTrader 5. And then, kung sino man yung nalulula dyan, pag nakikita yung MetaTrader 5, huwag kang mag-alala, ganyan din kami nagsimula. No? Ang dami sa gilid, may gumagalaw, meron pa sa taas, may pindutan na hindi ko alam. No? So, mamaya titingnan natin lahat ng pindutan para ma-master nyo and ma-maximize nyo yung MetaTrader 5 nyo. So, sabi ko sa inyo, yung mga advanced and intermediate na dyan, pwede ng 840 bumalik. Sa beginners muna tayo. So, yun na, MetaTrader 5, and then we're gonna discuss the functionalities of MetaTrader 5. So, wait lang guys, ha. So, functionalities of MetaTrader 5, ano yung mga pag-uusapan natin? Assets, or yung tinatawag na quotes. Nakita nyo dyan, may assets, may quotes, yung chart tab, trade tab, history tab, tsaka yung order type. So, pag-usapan natin yung limang yon for today para alam nyo na, kabisado nyo na kung paano siya gamitin. Starting tomorrow, or ba maya, pwede nyo nang i-apply, no? After netots, may nag-send ng signal, pwede nyo na agad i-apply kung paano siya gamitin. Okay? Now, let's go to the first one, assets. So, yung assets, or yung makikita nyo quotes, so for an example, eto, nakita nyo siya dito, no? Sa baba, wait lang. Yan. Eto, dito sa ilalim. Nakita nyo to, quotes. So, pag kinlik niya, pag ang daming na automatic dyan na nakalagay.
Tama? So nalilito kayo kung ano ba yung mga yon. May pula, may blue. Parang ang nasa ano, Wolf Street, no? Sino may nakapanood ba dito nung ano? Nung palabas ni, 'di ba? Yung The Wolf of the Wall Street, The Wolf of the Wall Street Journal. Yan. So yung mga ganun, no, grabe, nagpapalitan dito. Ano ba yung gagawin dito? Huwag kayong ma-overwhelm. That's normal. Yan lang yung mga assets na tinatawag natin na pwede nyong i-trade. So for an example, nakita niyo dito, Euro USD, sa mga ano to, Euro, GBP, sabihin ng Great Britain Pound, US dollars, and may mga iba-iba. Nakita niyo din dyan, nandiyan yung Bitcoin, nandiyan yung gold, nandiyan yung silver, di ba? Nandiyan yung Dow Jones, nandiyan yung NAS 100. So, napakadami dyan. Ito yung mga pwede nyo i-trade. Forex, crypto, gold, oil. So, grabe no yung nangyari recently. Actually, last weekend. Yan. CFDs, commodities, bonds, etc. So, ano yung mga available? Nakadepende din yan sa broker. Okay? Doon papasok yung broker. Kung ano yung mga tradable assets na pwede mong i-trade, nakadepende sa broker na ginagamit mo. Pero mostly naman tayo, lahat naman talaga, ang tinitrade natin o karamihan, gold. Yan. So, marami talagang trader ng gold. Kasi ito yung gusto ng mga ano, mga, yeah, di ba? Ng mga mabibilis mag-profit kasi super volatile ang gold. Same time, alam natin, basta gold, yan. Yung iba kasi medyo mababagal kasi yung movement, lalo na pag forex pairs, medyo matagal, medyo maliit. Gusto ng mga tao kasi mabilisan, malaki, no? Yan. So, nagkitrade tayo. Ayan ang assets. So, ngayon, ang lalagay nyo dito, ako, ang advice ko, unang-una sa mga nagjo-join, i-delete lahat ng nandito and then iwan lang yung assets na iti-trade niya. O nakadepende sa inyo kung ano yung iti-trade yung assets. Iwan nyo dito. Okay, clear tayo dun ha. Now, let's move on to the next one. So, sa chart tab. So, sa chart tab naman, yan. So, nakikita nyo to. Ito sa gilid. So, ito, chart to. Pero sa MetaTrader 5, this is computer view dito nila. Pero ito yung view niya sa MetaTrader 5. Nawawala lagi yung mouse ko. Saan yun? Ayun, nasa ilalim. So, ayan nung makikita nyo yung view ng MetaTrader 5. Kung makikita nyo to, ito yung MetaTrader 5. Nakita nyo, may blue, may red, may red, may blue. So, yan yung tinatawag natin na candlestick. O candlestick, merong price dito sa gilid, tapos dito ka pwedeng mag-buy and sell, and then ito yung lot size. Dito mo naman pwedeng palitan. Yung nakita nyo naman ng ano ko na yung bilog. Dito palitan yung assets mo ng mabilis na gustong magpalit ng trade. Remember guys, to always change your assets pag switch kayo ng trade. For an example, later tonight, we will have Dow Jones 30. Iba yung lot size na pwede nyong i-trade doon. Minimum lot size na pwede nyong i-trade. So, ibig sabihin, So, ibig sabihin doon, kailangan, kailangan doon, papalitan nyo ulit siya ng gold in the morning or afternoon. Kasi kung 0.1 yung lot size mo, tapos lumipat ka ng gold, sabog yung account mo dyan. Napakalaking lot size doon. So, beware kayo lagi na lahat maging aware kayo lagi kung ano yung tinitrade nyo. So, palitan nyo lagi dito sa side na to. Now, ano yung makikita nyo sa chart tab? Show price movement dito sa gilid. Yan yung price. So, ibig sabihin, kung makikita nyo sa gold, angat baba dito, 4321, 47 something, again 472, yun yung price ng current ng gold. Okay? So, meron dong mga price movement, dun siya umaangat, bumababa. So, for an example, sabi ni coach, or nung nag-send ng signal, buy at ganitong price. So, kunyari, dito, for an example, ano ba yung gold ngayon? 4807. 4807. Sabi, buy at 4810. 4810. So, aantayin mo siyang pumunta dun. So, 4810 before you enter that trade. So, dun mo makikita yan dito yun sa price tab. Now, meron din tinatawag na time frame. Nakita nyo to nandito sa taas. Hindi pala siya kita. Nandito siya. So, merong time frame doon. Pwede nyo open MetaTrader 5 nyo. Meron dong M1, M5, 15, 30, na 1H. Ibig sabihin lang nun, per candlestick, kung nakikita nyo to, ibig sabihin, ito pala M30 yan, M30 to. Ibig sabihin, 30 minutes kada candle. Naalala ko, may nag-ask recently, pag pinalitan ko ba yung time frame ko after ko mag-enter ng trade, may effect ba siya dun sa trade ko? Wala pong effect yon. So, ibig sabihin lang, no, kaya nagpapalit ng time frame. Di ba nakikita nyo, nagpapalit-palit ng time frame, umilipat ng 1 hour, ng 4 hour, ng 1 day, ng 15, ng 5. Kasi, merong mga trader na gusto nilang makita yung bigger view. Of course, mas palaking time frame, mas maraki yung movement. Ibig sabihin, mas kita mo kung ano ba yung totoong move ng market.
ng candlestick. So pag ganon, mas may idea tayo kung ano yung ititrade natin. Diba? Kunyari, sabi dun sa 1 minute time frame, sa 1 minute time frame ka lang na ano, bullish na to. Eh pagtingin mo sa 1 hour, sa 4 hours, bearish pala, no? Nagre-retrace lang ng onte or nagpo-pullback lang ng onte. Ganun siya. Kaya tinitingnan siya sa mas malaking time frame. So, sa mga nag-technical analysis na. Meron ding candlestick. Ano ibig sabihin ng candlestick? Ganito lang naman yan, guys. Meron kasing body and then wick, pero hindi natin siya di-discuss. Imagine niyo na lang, pag green to, of course, umaangat siya. Pag green, sabihin, mas malakas yung buying pressure. Pag yung pula bumababa, mas malakas yung selling pressure. Sabi, mas malakas yung seller dito, mas malakas yung buyer dito. Pero kailangan nyo ding aralin ha, itong candlestick kung paano siya basahin. Kasi yun yung pinaka-basic foundation that alam nyo. For an example, nakita nyo to, bakit meron ganito? Meron doji. Ano yung sabihin ng doji? Indecision ng market. Ibig sabihin, may possibility na mag-reverse. And dito nga, nag-reverse na siya, umangat siya. Right? So may mga ganon. Dito nakita natin dito nagkaroon ng may engulfing. Ito tulad nito nagkaroon ng engulfing dito. So ibig sabihin may possibility na umangat ang market. May mga ganon, no? So may kailangan yung pag-aralan kung ano ibig sabihin din ng candlestick. Okay? Bago kayo mag-jump sa mga strategy, no? Kahit alam na, no, binabi, support and resistance, baka mamaya, diretso FBGOB na kayo, no? Ganun na, ganun pinag-aaralan nyo. Aralin nyo muna ibig sabihin ng, ng candlestick. So, pag-aralan nyo muna yan, alamin nyo kung bakit nandyan yan, kung bakit ganun nangyari. Kasi there's a story always dito sa chart. Okay? So, laging merong story dyan sa chart kung bakit siya nag-aangat, bakit siya bumababa, and yun nung isa sa mga edge ng talagang nag-aaral ng trading. So, magugulat ka, di ba? May mga traders kang kilala, isang tingin lang sa chart, o sige, sell ka na, o sige, buy ka na. Alam na agad nila kasi nagbigay talaga na sila ng time, inaral talaga nila yung structure ng market, yung mga patterns, yung mga na parang pag nakita nila, alam na agad nila kung ano yung mga pwede nilang opportunity na gawin doon. So, aralin nyo yung una ha, candlestick. And then objects, we have objects. Hindi ko na-add na naman dito, pero may objects dyan na pwede kayong mag-draw. So normally, ang gamit naman natin, trading view, right? So trading view yung ginagamit natin sa pag-trade na, pag-charting natin, pag-charting. Pero may pwede rin dito sa MetaTrader 5. Sige, real time na lang natin pakita later on kung paano siya gamitin. And then we have indicators. So, yung indicators, the best dyan no Hyper Striker. Pero the best talaga yan, Hyper Striker, no? Pero meron tayong mga indicators dito available sa MetaTrader 5 na pwede nyong gamitin. Ng mga famous, for an example, ito, nakita nyo, MACD. So may MACD sa MT5, merong RSI, merong stock, merong envelope, merong, di ba, kung ano-ano dyan na pwede nyong gamitin. Fractals, parabolic, ang daming indicators. Pero of course, hindi nyo pa naman alam kung paano gamitin yon, lalo sa mga bago. Hindi nyo alam kung ano ba yon, kung paano ba siya nag-work. Doon papasok yung mga coaches natin. Doon papasok yung mga trainings natin. Doon papasok yung mga GC natin na pwede nyong pagtanungan anytime para maturuan kayo. Okay? Then, ma'am, di natin pag-uusapan ng indicators kasi meron tayong mga specific topic dyan. So, for an example, last week, pinag-aralan natin ng DMI kasi may mga strategies depende sa indicators na gamit natin. No? So, this is where we analyze before making any decision sa market, sa chart tab. Okay, clear tayo doon. Mamaya na yung question guys at the end, no? Now, save nyo yung mga question na, no? Napunta tayo sa trade tab. Ito naman ang trade tab. Yung nakita mo dito, yan, trade tab naman to. Nakikita nyo yung ganito, yung dito. Ibig sabihin, for an example, nag-entry ka ng trade. Punta tayo dun ulit sa ano ha. Ito yung chart tab. So for an example, ito, kinlik mo yung buy, kinlik mo yung sell, may lalabas na guhit dito. Sabihin, doon ka sa price na yon bumili. Ngayon, paano mo siya mababantayan? Pwede kang pumunta dito sa trade tab. Pwede rin naman dito sa chart tab, pero pwede ka rin dito sa trade tab pumunta. May kita mo dito yung mga active positions, active trades ng account mo. So for an example, ito, yan, mga active trades. So running siya, $46, $27, 39, negative $39. So running yung trades dito. Ngayon, dito mo pwedeng baguhin yon. May option dito, pag kinlik mo to, ni-long hold mo, may lalabas niyang close positions, modify positions. So, doon na papasok yung mga pwede mo ditong control. Kunyari, okay na ako sa 46 ko, close ko na yung trade ko manually, isa dito. Ngayon, ang question, paano kung marami ako entry? Ay, tumagtad ako ng 10 entry, paano ko siya i-close lahat ng sabay-sabay? May option dito, may tatlong dot dito sa gilid ng positions. Pwede nyo try ha.
sa MetaTrader nyo, may tatlo ditong dots. Click nyo lang yon, meron dong close all positions. Okay? So, dito papasok yung makikita nyo, pwede kayo maglagay ng SL pag minodify nyo, may SL dyan, may TP, doon nyo pwedeng ilagay. Now, papasok tayo kung ano yung ibig sabihin. Mamaya na yung SLNTP, no? Ay, hindi, sige, ngayon na. Ibig sabihin ng stop loss, pag na-hit yung zone na yun, automatically magko-close yung trade mo. And same goes with the take profit. Baliktad lang sila. Pag profit, automatic magko-close pag na-hit na yung profit zone na yun. So, for an example, ito $46. Pero nakaset siya sa take profit na $50. Automatic, pag nag-$50 to, magko-close yung trade niya. So, kahit hindi niya nabantayan yan. Basta nakaset na yung TP and SL niya. Now, SL, ito naman, nakita natin negative 39. Ang SL neto negative 40. Sabi natin negative 40. Pag yan nahitong negative 40, automatic magko-close yung trade niya. Ganun siya. So, for an example, ikaw, marunong ka na magbasa ng market, tiningnan mo, nandito sa zone na to, magbabay ako dito, dito yung SL ko, dito yung TP ko, pwede ko na iwanan yung gawa na ako ng ibang bagay. Pero not advisable ha pag hindi ka day trader or swing trader. Kung nag-scalp ka, bantayan mo yan kasi pwede mong, diba, pwede mo na i-close yan basta masaya ka na sa profit. Sabi nga natin lagi, not profit or TP when you're happy. So for example, naka $5, $10 nga, sa dalawang entry, $10, okay ka na doon, close mo na. So mga scalpers, so kahit nga $1, $2 lang pag nag-scalp ka, no? Depende sa lot size na ginagamit mo. O ganun siya. Now, running profit and running loss. Yan. Dito mo rin makikita yung running profit and running loss mo. Sa taas nakita nyo yun, no? Umangat agad Pero makikita mo yung total running profit and running loss mo pag nandyan. Now, punta tayo sa history tab. Ito yung isa, history tab. It will show you your completed trades. Ibig sabihin, pag na-close mo na yung mga trade mo, dito na siya pupunta. Di ba meron yan? Assets, chart, trade tab, and then punta na tayo sa history tab. History tab, nandito lahat ng tinrade mo. Sabi, nandito yung profit, nandito yung loss, ano yung entry zone mo. Ito sa baba, makikita mo yung mga entry zone dyan. Ayan, entry zone, kung saan ka nag-entry na price, and then kung saan ka nag-exit dun sa MetaTrader 5. And then, kita mo rin kung ano yung lot size mo, kita mo rin yung date kung kailan ka nag-trade, kung kailan mo tinake yung trade na yon. So, nandyan lahat ng info. Tapos, meron din dito sa taas, no? May kita nyo, pag punta tayo MetaTrader 5, may option dyan, iset kung today lang ba, kung yesterday, or this week, or this month, para makita nyo yung performance nyo sa pagtitrade. And then, may option din doon, customized trade, no? Para makita nyo yung profit and loss, total net profits and loss, ilan yung tinrade nyo, no? May kita nyo doon lahat doon sa may history tab. Now, punta tayo, and sabi nga dito, winning traders review, losing traders ignore. So, hindi ibig sabihin na pag nalalos ka, loss lang yun. So, dapat lagi mong nire-review yung mga trades mo. Okay tayo dan ha. So, kaya kami, di ba, kami, ako personally, nagbabacktest ako lagi every weekend, no? Pag close nung market, kasi hindi ako nagkitrade ng weekend, guys. Kahit weekend, di ako nagbi-Bitcoin, di ako nagki-crypto. So, pagdating ng weekend, i-review ko, especially yung mga tinetrade natin na assets, magba-backtest ako doon. Ano yung nangyari? Bakit ganito? So, lagi mong chine-check para mas ma-familiarize ka. At the same time, alam mo kung may kailangan kang baguhin dun sa ano. Kasi ang behavior ng market nagbabago. Ay, nung una, hindi ibig sabihin, kunyari ako ngayon, may strategy na ako, alam ko na, di ba? Kunyari, ang strategy ko, SMC, price action, tapos, inaalam ko kung parang mayroon na ako nakaset na rules na ginagawa ko. Kaso, pagdating ng next month, nag-iba yung behavior ng market. So, kailangan ko i-adjust yung strategy ko para sabayan ng movement na yon. So, laging nag-a-adjust. Hindi siya fix ha, kaya nga sinasabi natin, inaaral natin ng market. Inaaral natin kung paano siya. Kaya yung mga trader, di ba yung sinasabi na 1 month pa lang ako, 2 months pa lang ako, parang ang lupit-lupit ko na. Pero it takes time talaga, guys. Kasi imagine kung isang assets pa lang, magte-take ka na ng time para aralin. Tapos gusto mo i-trade lahat ng available, no? So, 10 yung assets mo. Eh di aralin mo yung 10, yung movement ng 10 na yun. Kung paano siya gumagalaw, kung paano siya naapektuhan sa funda, no, sa globally, sa geopolitics, aralin mo yon. Kaya yung mga traders, minsan nagko-focus lang sila sa isang assets na gusto nilang i-trade. Dalawa o tatlo. Depende. Kasi yung iba naman, tulad niya, Euro USD, medyo mabagal yung movement yan. Yan sa chart. Nakita yan to. Yan. Medyo mabagal. Madali siyang maintindihan pag marunong ka na kahit nga lang, di ba?
basic foundation, alam mo na to eh, paano siya i-trade. So may mga ganon. Pero may iba din na super complicated, no? Kaya minsan nagpo-focus lang sila sa isang assets na gusto nilang i-trade. Now, tapos na tayo sa history, punta na tayo sa market execution. Sa market execution naman, guys, meron tayong tinatawag dito na, yan, instant buy and sell. Hindi ko na siya na-add, pero yung kanina, ibig sabihin nun, one-click trading. Nakita mo yung kanina, yung buy and sell, yung pinakita natin. So, pwede kang mag-set doon, pwede mong i-click yon, automatic place na yung trade mo. Pero may option ka rin naman na new order sa trade tab, check mo yung lot size and then click mo yung buy or sells. This is the fastest way to enter a trade. Makipakita na lang natin para mas makita nyo. Yun ang market execution. Now, punta tayo sa order types. Merong different order types. Yung kanina yung market execution, ng instant, meron din tayong tinatawag na pending order. So makikita nyo may mga nagpapabuy limit, sell limit, buy stop, sell stop, ay nung tinatawag natin na pending orders. Hindi siya yung pag nabasa yung buy at pipindot na agad kayo. So hindi siya ganun ha. So walang gagawa ng ganun. Kasi recently alam ko may nag-send. Kunyari may nag-send ng buy limit. Tapos sabi niya, nag-chat siya doon sa GC. Sabi niya parang ano na ako, parang losing na ako, drawdown na ako. Eh wala pa dun sa entry point kasi limit orders nga siya. So kailangan basahin niyo siya lagi. Guys ha, yung mga signal before kayo mag-entry. Buy ba yun na ngayon? May price ba yun? O limit order siya. Sabihin medyo malayo-layo pa siya bago ka mag-entry dun sa zone na yon. So merong mga ganon. Enter later at a set price. So bakit nagpapa-enter at a later set price yung ibang mga coaches, ibang mga educators natin? Kasi yung analysis nila, say for an example, today may analysis, chiningnan namin ng chart, alam namin kung saan mga possible mag-react yung market, and then may mga confluences tayo na ginagamit. Kaya may nagsiset tayo ng mga limit orders. Okay? So yun yung mga, especially, actually, favorable siya no, sa mga busy na tao kasi kunyari, nag-send ng limit orders, pwede mo na agad iset ngayon, set mo yung TP mo, kunyari TP2, TP3, or TP5, or TP10 max, no? Depende kung anong type of trader ka. Risk taker ka ba, moderate, or 'di ba, medyo risky ka, 'di ba? Ngayon, pwede mo na siya iset, tas iwan mo, tas work ka. Or gawa ka ng errands, or mag-spend ka ng time. May ganun siya. So, yun yung good thing ng mga limit orders naman, no? Ginagawa rin siya ng mga day traders, mga nag-intraday, ganun yung mga pwede natin gawin, no? For beginners, focus on market execution. So, sabi dito, sa mga bago, mag-focus muna kayo sa market execution. Yan. Now, punta tayo sa next, which is the risk settings. Risk setting is yung SL, yung stop loss. So, before you click, sabi dito, buy or sell, always know where you exit. So, especially sa mga nagtitrade dyan ng sarili. No? So, mostly naman, marunong na mag-trade, marunong mag-scalp. Alam ko, nakakatempo mindot dyan pag ang tagal ng signal, no? Gustong gusto mo pumindot, pakiramdam ko, tataas to, pakiramdam ko, bababa ko, yun, yung pakiramdam mo, talo ka. So, dapat, before you click, always check nyo yung risk settings nyo. Kunyari, for trade, ilan ang kaya kong ipatalo dito? In a day, ano yung target max loss ko lang or yung target na pwede kong i-risk? Same time, ano yung target profit ko? So, dapat marunong kayong magbasa rin ng pips ha. Alam nyo kung ilan ng mga pips, alam nyo kung ilan nung dapat nyong i-trade lang, matalo yung SL, kasi hindi naman yung SL, kunyari, palos ko na lang yung 5, mag-entry ako dito. Eh, hindi mo naman tiningnan ng mga key levels, eh, nandun ka pala, nag-sell ka sa So, nag-sell ka sa support, eh di natalo, no, umangat. So, may mga ganun. So, kailangan aralin nyo pa rin ng market. So, kung hindi pa masyadong marunong, pwede kayo mag-demo naman anytime. So, yung demo, alam ko, kasi meron ako, di ba, marami rin akong traders na ganun, na ayaw mag-demo, gusto live account agad, tapos di na ginagamit yung demo. Demo, guys, kahit kami, personally, gumagamit kami, pag nag-ano kami, may tinetest kaming strategy. So, pag nag-test kami ng strategy, ginagamit namin yon. So, ibig sabihin kayo, pag nag-start kayo, pwede yung gamitin ng demo muna para ma-master nyo or may mga tinatry kayo. Mag-work ba to? Natutunan ko yung natutunan ko yung supply and demand zone. So, natutunan ko yung CRT, natutunan ko yung mga kung ano-ano man. Tatry ko nga to sa demo account kung working talaga siya. Ganon. Huwag niyong ititry sa live account nyo hanggat wala pa kayong PNL. So, dapat kunin nyo muna yung win rate or sabihin ng PNL, profit and loss. So, kunin nyo muna yung win rate ng
ano nyo, ng strategy na yon kung gagamitin nyo siya. Okay tayo dun ha? Yun yung settings. And then, ito yung workflow ko. Personally, workflow, choose assets. Diba? Pag napilihan ng assets na gusto mo i-trade, analyze chart. Pag-analyze mo, identify key level, part na siya ng analyze, and then execute yung trade. Monitor trade tab, lipat ako dun sa trade tab, and then review in history after. Yan. So, ito pala yung ito guys, oh. Ito yung modify. Pag nagmo-modify ka ng trade mo, or mag-enter ka ng trade, pwede kang mag-set ng stop loss, pwede kang mag-set ng take profit, tapos pwede yung baguhin ng lot size mo dito. And then sell or buy ng market. Clear tayo doon? So before we continue, no? Hige. Before we continue, I'm opening, right lang, stop lang natin. And hopefully, marami kayong natutunan doon. Pero don't leave yet. Wait lang. We have a couple of minutes naman. So we're gonna talk about things. Wait lang. Ayan. Stop ko lang yung recording.